For the latest on Typhoon Uwan, we have OCD spokesperson Junie Castillo joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo. Confirm ko lang ho, no, itong latest na casualty number po natin at injuries. Kagabi po may pumasok po na report po mula sa OCD na parang 2 ho ang maaaring pumanaw. Ano po ang official count po natin sa ngayon? Tama, Gretchen. As of this morning, no, we have 2 reported deaths. From one is coming from Viga, Catanduanes, at ang isa naman is from Catbalogan City in Samar. This is for validation natin, ano. But this is a very initial report, Gretchen, no, kasi as we speak now, no, we are gathering those reports at marami pa doon sa ating mga areas, no, have yet to submit those reports kasi syempre inuuna lang nila debris clearing, no, and search and rescue teams also. Oo, hindi na po ito nadagdagan kagabi sa for the initial reported reports deaths, you mean for the reported deaths, Gretchen, no? Yung pa din yung sa datos natin ngayon. But as we speak, no, ongoing din yung reporting ng ating mga regional offices. So we'll find out, no, a little later kung nadagdagan ito. Okay. Saan po ang pinaka affected area sa inyong assessment, no? Kasi ito po ay nag-travel from Aurora westward, going to Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, going to the Cordilleras, hanggang sa lumabas na ito sa La Union. So ano po yung pinaka-affected po dyan ng mga communities? Again, Gretchen, no, hindi na pa natin masabi if this is the most affected one, no? Pero so far kasi itong ating monitoring nung madaling araw, no, reports coming from the Ilocos region, no, yung mga areas nila doon, some people daw po ulit nasa mga bubong, no, that needed rescue, ano, from our SRR teams, and also marami din mga binaha doon. Pero syempre hindi pa natin nakikita yung kabuuan talaga, no, since we are also looking at some areas na kakadaan lang, no, nung the tail of ng bagyo. So tinitingnan natin, no, na baka meron pang from other areas. So until then siguro we'll be able to really identify, no, yung mga focus areas natin in terms of yung pag-responding sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, so sa ngayon ho, ano ang pinaka-focus po ng ating mga responders? Opo. Ngayon, no, ang tinitingnan pa rin natin yung Aurora, and then ganun din yung dito sa Ilocos region, no? Kasi we just got the report, no, isolated, meron tayong mga isolated areas pa, no, doon sa Dinalungan, Dilasag, Kasiguran in Aurora kasi nga may mga damaged roads, no. So these were caused by mga storm surges. So ang challenge natin doon ay kung paano ito mararating ng ating mga debris clearing teams, no, ng ating mga search and rescue at saka of the other response clusters also. Oo. Pero doon po sa mga isolated areas, na-evacuate naman ho ang ating mga kababayan. O marami rin po kayong nabalitaan na nanatili? Yeah. In most of these areas actually, no, merong mga datos ng mga preemptive evacuation. Even in some areas natin, no, magmula din dun sa Bicol, no, yung mga dinaanan, no, even in Calabarzon hanggang sa Aurora, no. Marami tayong datos ng mga preemptively evacuation. In fact, yung datos natin doon as of this morning, umaabot na sa mahigit 1.5 million nating mga kababayan ang nag-preemptive evacuation. Pero again, kahit kahapon, ano, we were getting reports that there were some areas na hindi pa rin nang-evacuate, no. That's why kahapon, no, nagpalabas ng direktiba dito sa NDRMC at na personal po mismo na nawagan si ating Secretary Gilberto Chodoro, no, for the mandatory evacuation of our residents in these high-risk areas. 1.5 million total na ho yan. That's right, Gretchen, no? Pero again, hindi pa natin sure. Baka mamaya yung mga ibang areas ay hindi pa nakapag-submit nito. And that is composed of 426,000 families that were preemptively evacuated. Nabanggit niyo ho ang Ilocos region na may-aring may po mga residente na nasa taas ng kanilang mga bubong, mga communities na binaha. Ano po yung mga bayan na ito?
Kaninang madaling araw, Gretchen, ang kausap natin yung ating OCD Regional Office doon. Meron mga natanggap na raw kasi silang mga paghingi ng saklolo, no, from Pangasinan and then in La Union, no. Unfortunately, nung lumabas sila, malakas pa daw ang hangin at saka hindi pa marating yung iba dahil mataas pa yung tubig, no. Kaya some of the rescue teams ay naka-standby lang doon and waiting for kung when the weather permits, no, at saka kung kakayanin na ng mga rescuers na makapasok doon sa mga areas na to. That's why kagabi, kanina madaling araw, no, that was around 3 a.m. na pinag-uusapan yun, no. So right now as we speak, no, doon sa kabilang kwarto, no, ongoing yung pagre-report ng ating mga OCD regional offices. How about sa Cordillera region na binabantayan dito kagabi, yung possibility nga po of landslides? Kamusta naman ho ang sitwasyon doon? For Cordillera region, no, let me check lang for that specific data, Gretchen, no. Pero so far kasi in terms of flooded and landslides, no, there were initial reports na from iba-ibang lugar, no, different regions. In fact, meron tayong mga still flooded areas, and then may mga landslide areas din, no. I'll just have to check kung ito nga bang landslide areas ay meron ng kasama sa Cordillera Administrative Region. Pero sa ngayon, ano po ang kasama po dyan sa initial reports? Dito kasi sa mga flooded, no, ang kasama pa rin dito ay ang Calabarzon, and then sa Region 3, Region 2, even sa Region 1, no. Let me just check yung saktong dato doon sa Cordillera, no. Kasi ito talaga na sa Northern Luzon, ito yung nakita natin na talagang binaha, no, dahil napakalakas nga daw ng buhos ng ulan according to our regional offices. Okay. Pagdating naman ho doon sa relief efforts po natin, what kind of relief efforts and assistance are currently being provided to the affected communities? Yes, Gretchen, no, in these affected areas, no, both for the preemptive evacuation and then also dun sa mga nag-evacuate pa, no, we have family food packs, of course, no, from DSWD and the local government units, including non-food items also. Kasama dyan yung mga hygiene kits, no, mga first aid kits natin, may mga ganon, even yung mga water sanitation or filtration na mga gadgets na actually ngayon, no, yung mga maliliit sa evacuation centers. Kasama din siyempre, no, yung mga gamot from the Department of Health also, and then yung mga local health stations natin at saka mga hospitals. In most of these areas, no, especially those that were initially identified ditong sa ating northern and central Luzon, there were prepositions of these food and non-food items. And most of them, no, kasama na yon kasi nakikigamit na rin even the national government agencies dun sa mga warehouses na ng mga local government units. Kasi ang anticipation natin ito, some of these areas, no, might be isolated. So ang challenge na lang talaga is to replenish them, no. Kaya dapat mauna muna yung debris clearing and civil works cluster natin para ma-access natin lahat ng mga lugar na mayroong mga kababayan natin that will need this additional food and non-food items. Okay. Alam din po natin, no, dito sa mga dinaanan ni Typhoon Uwan, isa sa mga pangunahing kabuhayan ng ating mga kababayan yung pagsasaka. So, kamusta naman ho? Meron po kayong reports na tatanggap tungkol sa damage to crops? In terms of damage to crops natin, Gretchen, no, wala pa tayong zero pa po ang nandito sa datos ng Office of Civil Defense, no. Marami sa mga areas, of course, hindi pa nakakapasubmit nitong datos na to, and even syempre yung extent of the flooding, no, at saka yung malakas na wind. But for agriculture, we really expect, no, na mataas ang magiging datos natin dito dahil nga sa mga malawakang pagbaha, and then malawakan din at malalakas din yung mga hangin na dumaan dito sa mga areas. Siguro doon nga po magpo-focus pagkatapos sa pagkalabas po ni Typhoon Uwan. But in the meantime, it is still over the waters of La Union. Tayo po ba ay warning signal pa rin po for storm surges, at ano pong binabantayan ng ating mga responders there? Tama, Gretchen. Kahit kasi nasa coastal waters na, no, again, ang tinitingnan natin dito, malapad, no, malapad, malawak.
itong bagyong Uwan. No? So even if yung mata ay nandun na sa dagat, no, siyempre yung epekto pa rin of the outer rain bands, yung hangin, at saka yung paghupa ng mga binaha ay nandoon pa rin. So ang atin pong mga warnings talaga sa ating mga kababayan doon, no, huwag po munang babalik hanggat hindi pa sinasabi ng ating mga local authorities, no, stay in your safe areas, no, kung kailangan hindi po muna tayo lalabas, no, kasi nga baka meron pa mga bantang panganib po na pwedeng harapin natin, no, dahil nga hindi pa talaga tuluyang nakakalagpas yung kabuuan ng bagyo. Kamusta naman ho ang communication lines natin? Ano? Kasi kagabi ho, marami pong mga areas na walang kuryente o nawalan ng kuryente, about 200 plus thousand o 270,000 as reported by Meralco. Sa ngayon, ano pong assessment niyo po doon? Tama Gretchen, ano? Dalawang bagay. One is the preemptive shutdown of the different power companies, yung isa yun. And then pangalawa, syempre, yung damage naman to the distribution lines, no? Kaya marami pa talaga tayong mga areas that are have power interruptions, ano? In terms of doon naman sa ating communications, no? Ganun din kahit itong ating mga satellite, no, equipment, no, for the communications are also preemptively being dismantled dahil nga para hindi po madamage ng malakas na hangin. But in as far as our OCD regional offices are concerned, no, and also the RDRRMCs, no, regional offices, at saka mga provincial offices ay nakokontak naman natin ito because of the backup power, no, and then yung backup na mga communication facilities also. Yung challenge lang doon yung going to the last mile, no, yung the cities and the municipalities with the barangays, no, kasi wala din po, no, may mga areas doon na putol din yung mga linya ng komunikasyon. So until we're able to restore that through ito pong mga backup na mga communication facilities din, no, pagkatapos lang po when the weather permits, mag-set up po ulit and mag-re-establish ng mga communication lines in these areas. Oo. Bilang panghuli, no, dito naman po sa Bagyong Tino, na wala na nga ho, meron na po ba tayong confirmed numbers on the final count of casualties, injuries, pati po yung affected communities, at ano po ang kinakailangan na tulong ng OCD mula siguro sa private sector sa mga nakikinig po na ating mga kababayan? Gretchen, in terms of the affected population natin dito sa doon sa Bagyong Tino, no, we are looking at 3.7 million nating mga kababayan ang apektado nito. This is composed of 1,000, or rather that's more than 1 million families. Tapos doon naman po sa ating mga number of casualties, no, nakakalungkot po ito, no, we have a reported death of 224 na mga kababayan natin, no, ang hindi nakaligtas doon sa Bagyong Tino, at meron pa pong 109 na missing. So ito po yung datos natin doon. And then pagdating naman sa injured, we have a reported of 526 na mga kababayan. In terms of mga donations, no, through the NDRRMC at saka sa NIACC, ang napag-usapan po, no, for these donations to coordinate with the DSWD, no, through the website po, no, at saka mga Facebook pages ng the Department of Social Welfare and Development, no, for coordinated donations, no, and relief assistance, no, para at least mas i-channel natin kumbaga ito doon sa where it's most needed. Yung 109 na missing, ito po ay saan pa hinahanap? Ito pong missing, this is coming from 109 missing from Cebu. Ito po ay 57 in Cebu. And then merong, I believe this is 32 sa Negros Occidental, and then sa Negros Oriental is another 10. Okay, I will let you get to the numbers and to the reports. But in the meantime, maraming salamat po for joining us this morning and giving us the latest reports as of 8 in the morning on Typhoon Uwan and Typhoon Tino as well. Maraming salamat for your time today. We have OCD spokesperson Junie Castillo.